Ito ang 6 na mga swerteng halaman na kailangan nasa harap ng ating bahay. So, isi-share ko sa inyo ang mga halaman na ito para meron kayong idea kung ano yung mga plants o halaman na maganda sa ating mga pintuan para swerte ang darating. Hello everyone! Hello mga ka-jungle! Welcome again to my YouTube channel and my Facebook page and my TikTok. Kung bago ka lang po sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa ating video, and i-follow mo na din ang ating Facebook and ang ating TikTok. So, nung nakaraang video ay pinag-usapan natin ang mga malas na mga halaman sa harap ng bahay. Ngayon naman, positive video naman yung tatalakayin natin tungkol sa mga pampaswerteng halaman sa harap ng ating bahay. Kaya panoorin mo to ang video na ito para may idea kayo. So kung gusto niyo maglagay ng mga halaman sa pintuan o bahay, ito ay pinapaniwalaang nagdadala daw ng swerte at positive energy ayon sa feng shui at tradisyonal. At narito yung mga ilang tradisyonal na mga pampaswerte. Ito yung 6 na swerteng halaman. Unang-una dito ang ating mga lucky bamboo. Natalakay na natin sa ating nakaraang vlog about lucky bamboo. Ang lucky bamboo ay isa siyang pinakaswerteng halaman ayon sa feng shui. Meron kasi itong 5 element: fire, water, wood, earth, and also the air. Kaya naman, napakaswerte niya sa larangan ng feng shui. At ito ay pinapaniwalaan kapag meron kayo nito sa inyong mga tahanan o negosyo, sa harap ng inyong negosyo ay nag-aakit ito ng customer. Ang kinaganda dito sa ating mga lucky bamboo ay maganda siya alagaan dahil hindi siya mahirap patubuin at alagaan kasi hindi siya maselan when it comes to watering requirements and sunlight requirements, dahil kahit ilagay mo sila sa outdoor and indoor, magte-thrive sila. So, ang lucky bamboo, simbolo ng swerte, kasaganahan, at mahabang buhay. Maganda itong ilagay sa malapit o pangunahing pintuan. So, dapat nasa harap ng ating pintuan yung ating mga lucky bamboo. Pwedeng naka-pots o pwedeng naka-direct to soil o nakatanim sa lupa. Yung mga ibang mga lucky bamboo ay nagbubulaklak po. Pero paminsan-minsan, once in a blue moon lang po, namumulaklak yung ating mga lucky bamboo. Mamulaklak man siya, siguro, kayo po ay swerte dahil paminsan-minsan lang po siya namumulaklak. Hindi ko po siya, yung na-experience ko dito sa garden, hindi pa ako nakakita ng lucky bamboo na namumulaklak. Kaya naman talaga, kung makakita kayo ng bulaklak ng lucky bamboo, kayo po ay napakapalad. Kung inyong mamaripatin po yung lucky bamboo sa picture na ito, ay meron po siyang mga iba't ibang hugis, katulad ng mga braids po ito, dahil yung mga lucky bamboo po ay pinapaniwalaan kapag 4 na tangkay, may 3 tangkay at may 2 tangkay, ay may mga meaning po yan. So, yung mga meaning po yan ay nakakapagdala ng swerte sa loob ng bahay, lalo na sa negosyo. Ang pangalawa naman na halaman na swerte sa ating pintuan ay ang ating mga jade plant. So, yung mga jade plant ay maselan pong halaman dahil ito po ay isang succulent plant. Ibig sabihin, hindi po siya palaging dinidiligan dahil family po siya ng mga cactus at yung mga succulents. Kaya mahirap po siya alagaan. Ngunit kung maalagaan niyo po siya ng maganda at maalagaan mo po siya, mapatubong po siya, ay nagdadala po ito ng swerte. So, tinawag po siya na jade plant, kilala bilang money plant, dahil yung jade ay kabilang sa swerte. Kung nakikita niyo yung mga pendant natin, may mga jade, so yan po. Dahil pinapaniwalaan, umakyat ng yaman at magandang opportunity. So, kung meron daw kayo nito sa inyong puntuan, para daw yung oportunidad ay mas malapit sa inyo. So, hindi ko lang alam kasi yan po yung paniniwala sa feng shui na itong mga jade plant na ito ay nagdadala ng lucky charm sa inyong bahay. So, kaya magtanim kayo nito. Ako, wala pa ako nito dito sa garden. Nagkameron ako nung dati itong halaman na ito, kaso lang nahirapan ako magpatubo dahil sensitive po talaga mag-alaga ng mga jade plant. So, kaway-kaway sa may mga jade plant dyan. At i-comment nyo kung meron kayong mga jade plant at share nyo naman kung paano siya naalagaan. Kasi ako, mahirap talaga mag-alaga para sa akin yung mga jade plant, hindi siya tumutubo.
at nalulusaw yung mga dahon. Siguro nga, kasi mahilig ako sa mga dilig. So, yun, nalulusaw yung mga dahon na yan. So, yun, maganda po ang jade plant sa harap ng ating bahay. So, maganda po yun. Meron po mga jade plant na mga iba't ibang variety, pero ang pinakamagandang jade plant po yung natural lang, yung lumalaki siya. So, hayaan nyo lamang po, and napopropagate po yan through leaves propagation. Kahit mahulog po yung kanyang mga dahon, tutubo po yan. Basta maganda lamang po ang pagkakatanim. Ang pangatlo naman po ay yung ating mga snake plant. Yung mga snake plant, Sansevieria, ay tinatawag na pinapaniwala ang sumisipsip ng negatibong enerhiya at nagbibigay ng protection sa tahanan. So aside sa mas pampaswerte sa harap ng ating pintuan, ito po ay sumisipsip ng negative energy. So yung ating mga snake plant ay top 10 na air purifying plants according to NASA. So ibig sabihin, kapag meron kayong mga snake plant sa inyong mga tahanan, mas lumalamig po kaysa sa walang halaman na tahanan. So mas malamig po yung tahanan na may snake plant, lalo na kung marami. So, maganda po sa benefits yan when it comes to humidity sa loob ng ating bahay. Mas napapaganda po yung ating bahay, lalo na kung merong mga snake plant. And then, pampaswerte po yun, lalo na yung ating mga golden snake plant. Ako, meron po ako dito, yung golden snake plant ko po. Hindi man po siya mabilis tumubo, ngunit nagbibigay po siya ng magandang dahon at nagbibigay po siya ng magandang dahon at mga suloy. Ang pag-aalaga naman po ng ating mga snake plant, simple-simple lang. So, kung nakikita nyo na po na may mga suloy yan, pwede nyo pong tanggalin, i-propagate o itanim sa mga bagong paso para mas dumami po yung ating mga snake plant. Yung pagdidilig po yun ay same din po ng mga succulents at saka yung mga cactus. So, hindi po siya dapat dinidiligan. Po siya palaging dinidiligan kung tuyo na po yung soil. Doon na po tayong pwedeng magdilig para hindi po siya ma-over root rot o mabulok yung kanyang ugat. So, yung snake plant, kahit hindi po yan diligan palagi, mabubuhay po yun. Ang pang-apat naman, ang ating mga money tree. Ito ay Pachera aquatica. Ito ay simbolo ng kasaganahan, tagumpay sa negosyo at magandang kapalaran. So, lalo na kung meron kayong mga negosyo, maganda po maglagay ng money plant sa harap ng ating tahanan o sa ating pintuan. Yung mga money plant na may braids din at nilalagyan ng red ribbon, maganda po yun. Meron po ako dati, mas lumaki na po yun kasi tinanam ko na po siya sa direct to soil, yung ating mga money tree. Yung mga money tree po ay bumubunga po siya, bumubulaklak at bumubunga. Yung bunga na po yun ay pwede siyang makain at nagagawa po siyang nuts. And then, yung mga money tree na mga variegated, yan po yung masiselan na mga money tree. Pwede niyo pong, kung meron pa kayo or gusto niyo mag-alaga ng mga ganyan, huwag niyo pong palaging ilalagay sa matinding sikat ng araw kasi nasusunog po agad yung mga dahon nito. Morning sunlight lang, pwedeng-pwede na when it comes to care tips ng ating mga money tree. Meron namang kwento tungkol sa money tree. Tapos, totoo kasi to, nung dati, meron kasi ako nababasang mga article at mga iba't ibang pampaswerte doon sa money tree. So, kumuha ko ng 7 leaves ng money tree at nilagay ko yan sa wallet ng papa ko at nanalo si papa ng loto. Yun parang pampaswerte talaga siya, yung ating mga money tree plant. Try nyo lang kasi trinay ko yun. Parang effective naman. So, wala namang mawawala kung itatry natin. So, 'di ba? So, money tree is a lucky charm for our house included sa ating lucky charm sa pintuan at sa pampaswerte na din sa mga negosyo. Ang sunod naman na mga halaman na swerte sa pintuan, ito yung ating mga peace lily. Kung familiar kayo dito, ito yung popular na mga plants during pandemic era. Nako, dati nagbarter ako nito at mga 2 ata o 1 lang yung binarter ko at ang hirap talaga siya alagaan. So, siguro namatay muna yung mga first plants ko na mga peace lily. Pero, nung bumili ako ulit, natutunan ko na mag-alaga ng mga peace lily. So, mabilis lang naman siya. Basta may morning sunlight at may fertilizer. And then, maganda po yung pagkatanim na. Siguro kasi, palagi akong dilig ng dilig sa mga nakaraan kong mga peace lily. Palagi akong dilig ng dilig sa nakaraan kong mga peace lily. So, nasa top 10 list
according to NASA, yung peace lily natin na air purifying plants. So, yung mga air purifying plants kasi, nagbibigay siya ng magandang oxygen o mas maraming oxygen sa loob ng bahay. Sinasabi nila, according to NASA, na 10 mga peace lily is equivalent daw sa isang aircon. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero, mas lumalamig daw kaysa sa walang mga plants, kaysa may mga plants o may mga peace lily. So, yun. Parang siguro kasi sa sobrang dami ng dahon niya, malalapad yung dahon, mas napapalamig po ang loob ng ating bahay. So, yun. Meron kasi mga spetaphyllum na mga malalaki yung dahon. Yung mga naman po, yung mga original mga spetaphyllum, yung sakto lang yung dahon. Meron po ako dito sa garden namin ng mga spetaphyllum, sobrang lago na po yung share ko din yung pag-aalaga ng ating mga peace lily. So, pag-aalaga naman ng mga peace lily, basta dililigan mo lang po siya ng magandang tubig katulad ng tap water, yung walang chlorine. Kung pwede ko yung magdaling ng chlorine, kaso i-stack muna para hindi po siya maging healthy po siya. Kasi may mga plants na ayaw talaga ng mga chlorinated water. Totoo naman, kasi mas maganda po yung natural lang. O galing sa ulan din, mas maganda. So, yun. Ang mga peace lily, mabilis lang alagaan when it comes to watering requirements. Hindi naman po siya maselan. Yung pagpapabulaklak lang, yung pinaka mahirap sa kanya. Meron kasi, when it comes to flowering, how to bloom the peace lily, may kinikonsider tayo na 3, maturity, fertilizer, at sunlight. So, yan po, dapat makumpleto nyo po yung formula na yan bago natin mapabulaklak ang isang peace lily. Next is ang ating pang-anim, o last but not the least, na pampaswerteng halaman sa harap ng ating pintuan, ang ating mga pothos o golden pothos o devil's ivy. So, tinawag siya na devil's ivy dahil nga, yung mga ganitong halaman, grabe, mas madali po siyang tumubo at maparami para siyang nakakatakot tingnan, di ba? Pero ito po ay pinapaniwalaan na umaakyat ng positive energy at madaling alagaan. Yung mga pothos kasi, may dalawang uri ng pothos. Yung may malaki, giant, at may mga small pothos. Pero sila po ay isang same variety. Ibig sabihin, same plant po. Kung malaki po yung pothos nyo, siguro maturity na. Umaakyat na po sa puno, malaki po yung mga dahon, same po ng mga monstera. So, yun po yung napakaswerte at ang ganda po tignan. Lalo na kung umaakyat lang siya sa pader. Dati kasi meron akong mga binili na pinaakyat ko sa pader. Yun, ang lalaki ng mga dahon at ang ganda. Meron din pothos na white yung variegation. So, iba't iba kasi yung mga devil's ivy. Meron mga iba't ibang variety like pothos na ano pa ba, yung mga Manjula pothos, Enjoy pothos, yan po ay swerte po sa pintuan. And then, yung mga ganyan, mabilis lang siya alagaan, tapos ang ganda niya po tingnan sa loob ng ating bahay. So, yan po ang 6 na mga halaman na swerte sa ating pintuan na dapat meron kayo. So, kung meron kayong mga malas na halaman, lagay sa likod, tapos ipalit ninyo sa magandang mga halaman na pampaswerte na na-mention natin earlier, na mga ganyan. So, ito, tips naman sa paglalagay para mapanatili natin, dapat malusog sila para yung swerte ay mas maganda. So, luntian ng halaman dahil tuyo o mamamatay na halaman ay hindi ka nais-nais sa feng shui. So, kung sa tingin ninyo, yung mga plants ninyo na mga pampaswerte ay parang namamatay na, kailangan natin ng alagaan yan. So, hindi naman ibig sabihin, yung mga nilagay natin ng mga plants ay swerte na. Kung makikita natin, swerte sila, pero kung mamamatay naman po sila, hindi yan swerte according to feng shui. Kasi parang hindi ka nais-nais according to feng shui kapag parang nalulunta na sila, nalalata. So, yun. Tandaan na ang paniniwala, ito ay nakabatay sa feng shui at tradisyon at walang sentipong ebidensya at mga halaman na mismo ang magpapasaya sa atin, kaya swerte sila. So yan mga ka-jungle, ang 6 na mga lucky plants sa front door, and I hope may natutuhan kayo in today's video at least meron na kayong ilalagay, mayroon na kayong mga idea kung ano yung mga plants na ilalagay ninyo. So,
Sorry lang, ang dami kasing aso dito. So, that's all for today's video and I hope i-comment nyo sa baba kung ano pa yung mga video na gusto nyo tungkol sa mga plants dahil isi-share natin yan. Thank you and God bless. I will see you next episode because more plant, less stress.